So, ano kaya itong nangyayari sa China mga sangkay na sunod-sunod na po na tinatamaan po sila ng kung ano-ano mga dilubyo. At eto mga sangkay, meron na naman pong bago. Okay guys, ito po yun, no? Itong problema ngayon sa China. Ito po yan mga sangkay, oh. Ayon po sa balita, ang China daw po ay nagtamo ng severe cold wave. Ang authorities daw po ay nag-issue na ng orange alert. So, kung papansinin nyo, punong-puno po sila ng snow. So, ano nga ba ang nangyayari sa China? Bakit tila baga sunod-sunod? Nakaraan po, nagkaroon po sila ng, anong tawag dito? Sandstorm. Yung mga buhangin galing po sa disyerto, tumama sa kanila. Na nagmistulang orange na po yung paligid. Ngayon na naman mga sangkay, eto na naman. Mga yelo na naman. At ang tawag po dito, severe, ibig sabihin, malala po talagang nangyari. Ngayon, bago natin pag-usapan yan, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel sa mga nanonood po dito sa YouTube, okay? Pindutin nyo lamang yung subscribe button sa ibaba, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan, syempre, na i-follow ang ating Facebook page. Okay guys, ito na nga. Tingnan po natin itong balita. Grabe, tingnan nyo naman. Grabe naman yan, oh. Yung mga kabahayan na puno po ng yelo. Oh my world. Bakit nangyayari ito ngayon? Grabe, oh. Ang lala naman ito. Para po silang pinaparusahan eh, no? Sunod-sunod na po ito mga sangkay. China is shivering in extreme snowy conditions. Severe weather warnings are in place across Chinese regions as temperatures plummeted across the southern part of the country on Wednesday. Now, the authorities have renewed an orange alert. The country's weather department has emphasized that average temperatures could fall by 6 to 12 degrees Celsius by Friday in the southern regions. Currently, the mercury has dropped to 0 degrees in the region. The weather department has said that the snow and rain is expected to continue. Ini-expect na daw po na magpapatuloy ito. At tingnan nyo naman mga sangkay, itsura nila. Halos mapuno na po ng yelo ang buong paligid. Actually, puno po talaga. I mean, halos patabunan na po lahat ng kabahayan. Until next week, local authorities have asked residents to take precautionary measures. Grabe, tingnan nyo naman mga sangkay, oh. Yung syudad na puno ng yelo. And called for action to protect crops and aquatic products. My goodness. May napanood po ako nitong movie mga sangkay, yung ano, about po siya sa ano, snow. Kumbaga, nabubuhay na lang po sila sa ano, train. Kalimutan ko yung title ng mga sangkay. Na ang nakikita po nila sa labas ng train, ganyan po ang itsura na ng paligid. Tapos bawal lumabas. Kasi pag lumabas, bigla pong maninigas ang kamay mo na magiging yelo. Ganyan po katindi mga sangkay. So parang ganito po ang itsura. Beijing, where temperatures hovered around freezing on Wednesday, residents woke up to find the capital blanketed in white. Grabe. Following overnight snowfall. Meanwhile, highways in several cities in Hebei province were closed due to heavy snowfall, while bus services were suspended in Shaanxi province. Grabe naman yan, mga sangkay. So, para po sa inyong kaalaman, ito din po ay bunga ng climate change. Yung pag lumamig naman, wagas ang lamig. Pag uminit naman, wagas din po yung init, mga sangkay. And it's happening right now. At ayon nga po sa mga scientists, ito daw po yung new normal ngayon ng mundo. Hundreds of trains remain cancelled in the Zhengzhou province. Bad weather forced the closure of almost 200 stretches of road nationwide. Paano pa kaya kung Pilipinas na magkaganyan, no? Grabe.
Now, according to a new report, China may miss all of its main climate goals for 2025. China to miss climate goals. So ano kaya The yan? world's largest emitter is increasingly reliant on carbon-intensive industries to bolster its economy. China has pledged to bring its carbon dioxide emissions to a peak by 2030 and to net zero by 2060. So hindi daw po makukuha ang climate goal ng China. Under the Paris Climate Agreement, Beijing has also committed to a series of stepping stone targets. This includes cutting the carbon intensity of its economy and ensuring that by 2025, 20% of its energy comes from alternatives to fossil fuels. Okay, so yan po yung alternative ngayon ng China. Actually, nagpapatayo po sila ng mga windmill, solar energy, mga sangkay, para po maging alternate na pinagkukunan po ng energy. Kaya nga lang, ayon po dito mga sangkay, baka daw hindi makayang maabot ang goal ng China to 2025 or by 2025. So, ang kailangan kasi ngayon mga sangkay is solution dito sa lumalalang sitwasyon ng climate change. As you can see naman mga sangkay, ang resulta po nitong climate change ay severe weather or severe na heat wave. Sobrang init ang panahon, severe din po na taglamig. Yan po yung isa sa problema natin ngayon, mga sangkay. But as per a report by the Finland-based research center, the Center for Research on Energy and Clean Air, all of these targets are severely off track after 2023. Yun lang, mga sangkay. Now, this is primarily because of China's rebound from the COVID-19 pandemic. Tingnan nyo mga sangkay, oh. Kung titingnan nyo to, ito din, malala to. Ito po yung kanilang ilog na napakalaki. Pero ngayon mga sangkay, makikita nyo, halos wala na pong tubig. At iilan na lamang po ang nakakadaan dito ng mga barko. Dati mga sangkay puno yan. So yan po yung bunga ng climate change. Adverse weather conditions added to the problem. A series of droughts have pushed hydropower production to its lowest levels in over 2 decades. Grabe, oh. Bagsak talaga yung tubig, mga sangkay. Ewan ko anong nangyayari sa China, no? Parang sunod-sunod po ito sa kanilang mga dilubyo na nagaganap. Para po silang pinaparusahan, eh. Consequently, China needs to achieve a record fall of 4 to 6% in emissions to reach its stated carbon intensity target for 2025. Talagang gusto po nilang mga sangkay, matapos itong problema ng climate change. Especially doon po sa China. Kaya nga lang mga sangkay, mukhang sasablay daw po sa 2025. Hindi daw may However, the report added that China could still hit a few of the next year's goals if it continues to build on renewable energy installations. But China has struggled to sustain its economic rebound since the pandemic. The world's number 2 economy grew at 5.2% last year, one of its slowest rates in decades. May mga sinasabi nga sila mga sangkay na ngayon ang China daw po kulang na po ng foreign direct investment, nabawasan po ng gusto. So, di natin alam kung ano po ang nangyari mga sangkay. Pero, ayun nga po, ang China, ginagawan po nila ngayon ng pamamaraan para lamang po ma-control. Ano ba tawag dito mga sangkay? Yung tipong hindi po sila masyadong tamaan nitong climate change. Hanggat maaari. Kaya nga lang, mga sangkay, mamimiss daw po itong 2025. Ito po yung goal kasi nila na makapagpatayo ng mas marami pang mga alternative na pagkukunan ng kuryente. Okay? So, ayan po mga sangkay, ang isa sa problema ngayon sa China. Pero nakakapagtaka lang, no? Sa kanila na po mayroong drought, yung pagkatuyo ng mga ilog at saka mga sakaan, mga sangkay. Bukod dyan, mayroon pong snowstorm. Bukod dyan sa snowstorm, mayroon din pong itong yellow na pagkatindi-tindi. Mga sangkay, ano nga bang nangyayari sa China? Well, ano po inyong komento tungkol po dito? I-comment nyo po sa ibaba. And now guys, meron po akong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, okay? Dito po kasi nag-upload tayo ng mga about sa Bible. Maganda po yung topic natin dito. Kaya naman hanapin nyo lamang po ito. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? So ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.